Magandang gabi po muli sa inyong lahat. JNK po muli ang inyong lingkod. Mga kababayan, itong si Jinggoy Estrada ay pumalag na po kay Harry Roque. Tatahimik itong si Jinggoy, mga kababayan. Subalit ngayon po ay nagsalita na to laban dito kay Harry Roque. Naasar na po siya at nabuisit sa patuloy na pagbibintang at pagpapasa ni Harry Roque ng kasalanan. He blame itong si Joseph Estrada po sa mga nangyayari tungkol po dito sa West Philippines, si mga kababayan. Dahil ang lahat daw ng ito, ang dahilan daw ay si Joseph Estrada at hindi daw po itong si tinatawag po nilang si Digong, mga kababayan. Okay? Halina't puntahan po natin at basahin at para mabuo ang konsepto ng ating usapan. Ito po. Sabi dito, Estrada claims linking ERAP to alleged BRP Sierra Madre deal baseless. Sabi ni Jinggoy, Senator Jinggoy Estrada on Thursday debunked the statement of former presidential spokesperson Harry Roque linking the alleged agreement between the Philippines and China to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal to his father, former President Joseph Estrada. Mga kababayan, ano ba kasi talaga ang kwento? Paano ba napunta ang tinatawag nating BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal? Na ito po ay parang nagsisimbolize po sa ating post, 'di ba? Diyan sa Ayungin Shoal. Ito po yung kwento para sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan, at hindi po nasundan ang kwento nito. Ayon dito, ito ay matagal na, November 1, 2023. Ito yung sinabi ni dating Secretary Orly Mercado. Today, the BRP Sierra Madre serves as the country's outpost in Ayungin Shoal or the Second Thomas Shoal, mga kababayan. Ayan po yung BRP Sierra Madre mismo. Tapos yung surface po niyan, mga kababayan, etong nakikita nyo na yan sa area na yan, etong area na yan, mababaw lang yan. Mababaw yan dyan actually. Sorry, may mistake, my bad. Eto kasi, sorry, mali pala ako na sinabi. May times kasi ako nakikita, hindi ko alam kung yun yung tamang pagkakaintindi ko doon. Kasi minsan mababaw ito, yung area na to. Pero ang alam ko, mga kababayan, ito talaga yung gusto nilang palubugin dyan, matuluyan ng lumubog. Paano yan nangyari? Paano yan napunta dyan? In 1999, the Philippines had dilemma. A 3-year-old structure China built in Mischief Reef, supposedly to serve as a sanctuary for fisher folk, was obviously of military relevance. Suddenly, there was a structure on Mischief Reef in the beginning. The Chinese were explaining that these were a structure for fishermen. But the structures grew, and it became obvious that it had military significance, said former Senator Orly Mercado, who in 1999 served as the country's defense chief. Parang yung kay Gibo, mga kababayan, siya po ang dating defense secretary. It was the Navy who thought of grounding. Some says it was a bright idea that the Philippines tank landing ship in disputed areas in the South China Sea to serve as the country's outpost in the area. So, mga kababayan, ang nag-isip po niya na, kasi sabi ng iba, hindi ko naman sinasabing mali sila kasi it was the time of President Joseph Estrada, but then again, I believe ang nakaisip po talaga nito ay si Senator Orly Mercado na ilapag yung tinatawag na BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, mga kababayan. Kasi nung time na yon, sabi nga dito, meron na nagtatayo na yung China nung panahon na yon. 'Di ba? Parang meron na silang sanctuary doon sa area na yon. So parang naisipan nila dahil nga nung 2013, alam ko na inilaban po ito, 'di ba, sa arbitral tribunal ni dating Pangulong Aquino.
itong area na to mga kababayan, inilagay nila, naisip nila na isadsad yung BRP Sierra Madre dyan sa lugar ng Ayungin Shoal. Siyempre, pag yan po mga kababayan, isinadsad mo dyan at pinalabas nila na ito ay sira na hindi nila matanggal-tanggal. Kaya hanggang sa tumagal ng tumagal mga kababayan, hindi po, wala pong nag-aalis dito sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Which is, I believe it was a bright idea. Sobrang bright idea po yan mga kababayan. Dahil, kumbaga, kung wala yung BRP Sierra Madre dyan, wala na tayo dyan sa, sa West Philippine Sea sigurado. Hindi tayo makakaalis. At hindi rin yan, hindi naman din yan pwedeng palubugin. Once na pinalubog po yan ng ibang bansa, ng China, mga kababayan, na yung sila mismo sila mismo ang magpapalubog niyan, so pwede rin ma-activate ang MDT. Pag ito naman po ay pinasabog nila mga kababayan, ang mangyayari po dyan, ma-activate din po ang Mutual Defense Treaty. Kaya hindi po gawin o hindi po magawa na alisin dyan basta-basta ng China ang BRP Sierra Madre. So, it was really a bright idea, mga kababayan, na mag-symbolize ito na sa atin talaga yung area. 'Di ba? Ito ay ibinigay sa atin, inaward sa atin ng tawag dito arbitral tribunal or ng UNCLOS. So sa makatuwid, yun talaga yung soberanya natin. Ipinaglalaban natin yan. Taliwas doon sa sinasabi nila Harry Roque. It was the Navy who thought of grounding. Navy pala mga kababayan. Navy pala. Navy daw, hindi si Orly Mercado. It was the Navy who thought of grounding. Some says it was a bright idea. The Philippines tank landing ship in disputed areas in the South China Sea to serve as the country's outpost in the area. So yan po mga kababayan, yan ang kwento dyan. Navy pala ang nag-isip, hindi si Orly Mercado. I stand corrected. So yan yung pinaglalabanan dyan. Ngayon, sabi ni Estrada said the statement in disappointing it and it is unacceptable for Roque to make such baseless claims when he's not privy to such information. 'Di ba? Kasi sabi ni Roque, mga kababayan, hindi daw talaga si Duterte ang may kasalanan. It was the promise of former President Estrada na tanggalin daw yung BRP Sierra Madre doon, na ginawan lang daw ng paraan ni Digong, mga kababayan, doon sa kanilang gentleman agreement na ganito na lang, wag niyong tanggalin dyan yung BRP Sierra Madre, pero magkaroon na lang tayo ng gentleman agreement, kayo ay malaya na makapasok dito mga pangisda, pero status ko, kung anong ginagawa nyo ngayon, yun pa rin yung gagawin natin, kami din ganon. Nang magkakaroon ng isang barko na lang na papasok dyan para magre-resupply ng pagkain at tubig sa mga kasundaluhan namin o mga Coast Guard o kung sino man yung mga nandyan, mga kababayan. Yan po ang sinasabi. So, balit, syempre, anak ka alam mong walang ganon. Diba? Walang prinamis sila Joseph Estrada. Pero, may mga lumalabas din. Ito, kagaya ng sinasabi ni Rigoberto Tiglao, mga kababayan, na meron daw kasulatan. Meron daw sinasabi dyan na nangako daw itong sila Joseph Estrada, mga kababayan, na aalisin talaga yung BRP Sierra Madre. Ngayon naman, ang sabi ko, kung naisip nila na itayo o ilagay dyan yung BRP Sierra Madre, diba? Sabi, it was a bright idea, sabi ng mga Navy. O sabi din ni Orly Mercado, na ilagay yung, ilanding yung tank ship, diba? Doon, para magsilbing outpost or countries are outpost in the area. Now, mga kababayan, palagay ko, yung sinasabi ni Roque, pagdating po dito kay Estrada, palagay ko estratehiya rin yon. Kung totoo man kasi naisip nga nila na ilanding dito
yung BRP Sierra Madre. Tapos aalisin lang din nila mga kababayan. 'Di ba? So parang sa akin ang dating, itong si Joseph Estrada mas mautak pa kay Digong. Kasi dito pinaglaban nila na naglagay sila ng isang barko dyan na hindi basta-basta matatanggal kasi nagdadahilan sila mga kababayan na kesyo ito sira, hindi maiaalis, hindi matatanggal dyan sa area na yan. 'Di ba? So sabi dito, minsan ko nang pinanindigan sa isang privilege speech na walang kasunduan o pangakong binitawan ng aking ama, ang dating President Joseph Estrada sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at ito'y pinatotohanan pa ng mga nooy defense and security officials gaya ni dating I already have affirmed gaya ni dating Defense Secretary Orlando Mercado. Estrada, who chairs the Committee on National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation, said statements like what Roque made so confusion and doubt in the country's integrity and capability to fight for its sovereignty amid the worsening aggression and bullying of China. Amid all this pronouncement, it is praiseworthy that the Marcos administration is taking concrete action to protect our sovereign rights and territorial integrity. Any efforts made to address this ongoing and escalating aggression by China should be supported and encouraged, the lawmaker said. So, maganda yung dito mga kababayan, parang dito sa usaping West Philippine Sea, kakampi natin itong tawag dito, pangalan nito ni Jingo Estrada, mga kababayan. Nakakalimutan ko di ba? Pero maganda yung stand dito at talaga naman, kung tatay mo yun, ipagtatanggol mo at ang dating kasi sa akin, kahit na sa mga article, tiningnan natin yan, parang nagsasalita sila din noon daw mga kababayan, pero wala po talaga na pangako na ito po ay may treaty o kasulatan na tatanggalin po nila yung BRP Sierra Madre dyan. Kung kayo nga naglagay dyan bakit mo tatanggalin mga kababayan? 'Di ba? Ang gusto nga nyo mangyari, kailangan manatili yung lugar na yan para kung sakasakali, hindi tayo basta-basta mapapalaya sa lugar na yan. Kung tinanggal yan, yung BRP Sierra Madre, natural sa natural, baka hindi na tayo makapasok at hindi na tayo makabalik dyan. Kasi wala na tayong dahilan, mga kababayan Di ba? Bago pa nangyari yung i-award sa atin ng arbitral tribunal na sa atin po yung area na yan. What the fuck? Kasi, that was 1999 and 2016 pa naman, sa pagkakaalam ko, 2016 pa na i-award sa atin ng arbitral tribunal yung West Philippine Sea, mga kababayan. Sabi dito, Estrada, who chairs the committee, amid all this pronouncement, we must refrain firm and united in defending our sovereignty and safeguarding our maritime territories for the benefit of present and future generations. Totoo. When asked in an interview with Politico about a previous agreement between China and the Philippines to remove the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, Roque said that he is not privy to said agreement but only to the engagement by the Duterte's administration with China. He said that as far as he knew, the agreement about the removal of the grounded warship had been attributed to former President Estrada. Ito yun, mga kababayan, ito yung kinagalit ni Jinggoy Estrada. Ano ba ibig sabihin ng attributed, mga kababayan? Regard something as being caused by someone or something. So, sinabi niya rito, kung hindi daw dahil kay Estrada, yung pangako nga nila na pag-remove ng BRP Sierra Madre daw di umano, mga kababayan, ayon kay Roque, kung hindi ako nagkamali, inattribute naman nila
ay yung kasunduan na yan sa administrasyon po ni President Estrada. At hindi kay President Duterte. Na, naglilinis na ng pangalan itong si Roque. Diba? Roque said in the interview or in the same interview that the Philippines entered into a gentleman agreement with China during the Duterte's administration which supposedly barred the country from sending repair materials to the BRP Sierra Madre. Inamin nyo pa, tapos what the fuck? Yan ang pinaka masasabi kong bulok, palpak, at kaduwagan na desisyon ng isang presidente na hindi man lang inilaban ang ating soberanya. Tapos ngayon mga kababayan, ang isa pang pinakabulok at isa pang duwag, walang mga bayag, ay yung ipasa mo pa sa iba yung sisi pagdating sa bagay na ito. Isipin nyo mga kababayan, mga kago, etong si Pangulong Bongbong Marcos, when he asked about tungkol dito sa gentleman agreement, di ba? Sinabi niya po maliwanag doon, wala akong alam dyan sa kung ano man ang meron ang Pilipinas at ang China nung panahon ni Duterte. Pero, sabi niyang ganon, I rescind, mga kababayan. Di ba? So, ibig sabihin, hindi niya po ito i-revoke o sabihin ito ay mapapawalang bisa. 'Di ba? Hindi niya po sinisisi yung nakaraang administrasyon na dahil to kay Duterte, dahil to kay Erap, dahil to kay Pinoy, walang ganon mga kababayan. But directly sinasabi niya dito na itong kung ano man ang merong usapan, kung meron man, yan ay hindi ko susundin. Yan ay hindi ko kumbaga mga kababayan, hindi ko kikilalanin. Yan ang maganda. What the fuck? What the fuck? Kaysa yung ikaw, nilabas nyo na nga lahat ng baho. Kung hindi ba naman sa kadaldalan ninyo, hindi namin malalaman ang mga bagay na to. Tapos, nung kayo ay napipisa na, nung kayo po ay kulong na mga kababayan, wala na kayong ibang masabi, ipapasa nyo ngayon ang problema sa nakaraang administrasyon ni Pangulong Estrada. What the fuck? What the fuck? Okay, so sabi naman ni Eli Manalili, takot sila dyan kasi gamitin niya noong Second World War, walang nakatalo dyan. Oh, di ba sa ano to? Actually, mga kababayan, barko po ito ng US, itong BRP Sierra Madre. Tama po yung sinasabi ni Eli Manalili. Kaya lang, hindi yun. Eli Manalili, ang gusto mangyari ng China, mawala yan sa area. Kasi nga, malaking balakid sa kanila yan eh. Kaya nga sabi ko, it was a very bright idea na inilagay yan dyan ng pamunuan ng administrasyon ni Pangulong Estrada. Dahil, mga kababayan, hindi po basta-basta makagalaw ang China. Kasi kayang-kaya po nila tayong kaya-kaya po nila tayong hawakan yung mga tao natin diyan di ba? Ang laki nila compare sa atin, tingnan niyo lang yung mga nagwa-water cannon, yung mga nag-dangerous maneuvers, mga kababayan, di ba? Ang liit po natin kumpara sa kanila. Kaya lang takot sila dito na galawin ang BRP Sierra Madre dahil ito ay pwedeng mag-cause ng pag-activate ng Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty, mga kababayan, tayo po ang unang inatake. Dahil ito ay parte at pagmamayari natin sa makatuwid, pag ito ay pinasabog o kaya naman ay pinalubog, mga kababayan, o kaya inalis dyan sa area na yan na ang nag-alis ay ang China, pwede po yan na magkaroon o pwedeng ma-activate ang Mutual Defense Treaty if I'm not mistaken. Okay? Correct me if I'm wrong, mga kababayan, sa bagay na yan. Yan po yung nakikita ko. Hirap na hirap ang China.
yan ay malaking balakid, malaking harang na hindi nila kaya. Mga kababayan, takot din ng China pagdating sa gera, tandaan nyo yan. Sabi niya, Eli Manalili, si Harry Roque, speaker ng China. Kung si Hitad Lucaret, si Roque ang katulad ni Hitad. Okay? Ano pa? At high elevation ang sinasadsaran ng share. Ayun, tama nga ako kanina. Na medyo na-confuse kasi ako. High elevation ang sinasadsaran ng Sierra Madre. Wala tayong kakayahan magtayo ng permanent structure kaya ginawa ni ERAP genius idea ngayon. Ayun mga kababayan. Kaya yung area na yan, kung palakihin natin yung picture, ayan oh, halos ano na, sad-sad na talaga. So, mataas yan na area, mga kababayan. So, ang ano lang dyan, kaya ang palusot nila ERAP nung sila po ata nakikipagkasundo. Kasi sabi, may sabi-sabi o may nabasa tayo na 20 years na raw. Sabi ng China na pinapaalis yan. 1999 lang yan, na parang What the fuck? Hindi, yun ang sinasabi ng China. Hindi ko nga maintindihan kung kailan isinadsad yan dyan eh. Diba? Ang alam ko, 1999. Paano naging, tingnan nga natin. Sa bagay, kung 1999 yan, at ngayon ay 2024 na, mga kababayan, minus 1999, meron naman 25 years, pasok na nga doon sa sinasabi nila. 'Di ba? Pero, again, mga kababayan, it was a great idea, very bright, yung ginawa nila ERAP, at yan ang nagsisilbing protection natin para hindi po maagaw yung West Philippine Sea sa atin kaagad-agad. Kasi kung talagang gusto ng China na makipaggera, mga kababayan, pwede nilang bombahin yan, pwede nilang pasabugin, pwede po nilang palubugin sa pamamagitan ng pagpapasabog, o pwede po nilang hilahin, 'di ba, sa lalaki po ng kanilang mga gamit diyan. Pero hindi po nila magawa-gawa. So, ito po ay pagpapatunay, mga kababayan, na takot din talaga gumawa ng first move ang China. What the fuck? What the fuck? Shoutout po kay Ma'am Alin Arsenas at kay Ma'am Lizelle Tanaka. At Ansel Macandaro, magandang gabi Sir Go Philippines. At Carolina de la Cruz, mabuti pa si ERAP, may utak pa. Hindi katulad ni Digong, ewan ko kung nasaan ang utak nilagay sa utin. What the fuck? Diba? Saan ba natin, mga kababayan? Saan pa ba iisipin nyo na nilagay ni Digong ang kanyang utak? Di sa utin. Wala naman ibang iisipin na pinaglagyan niya yan eh. Kasi, mga kababayan, nagtiwala sa iyo ang tao. Sa iyo ibinigay ang tiwala ng tao. Ikaw ang ginawang tatay ng bansa. Pero pinaniniwala mo kami. Pinaniniwala mo ang taong bayan na kaya mong makipagpalitan ng mukha sa China. 'Di ba? Yun pala mga kababayan. Babawiin mo yung mga sinabi mo na naniwala kayo doon. Nagpaniwala kayo sa akin. Mga tanga kayo. Pero yun mo sasabihin sa atin yun, mga kababayan, na tanga daw tayo? Kung hindi ba naman may pagkabaliw-baliw itong si Digong? What the fuck? What the fuck? Eto magandang tanong, mga kababayan. Sabi ni Romulo Bumatay. Ang sabi niya, mga kababayan, gago talaga itong China. Bakit Pilipinas ang gusto nilang sakupin, di ba? Ano to? Hindi, kasi ganito. Sir Romulo Bumatay. Etong Indo-Pacific kasi, etong meron ba tayong mapa rito, mga kababayan? Basta kung try nyo na lang imagine, yung South China Sea. Di ba yung Pilipinas nasa gitna, mga kababayan, tapos yung ganun niya, South China Sea. Diyan kasi, pag usapin po ng trade, mga kababayan, syempre pag yung mga kalakal dumadaan dyan, kung sino po ang nagmamay-ari o kung sino ang may karapatan dyan sa lugar ng West Philippine Sea or ng South China Sea, kabuuan, mga kababayan, siya po ang
magmomonopolyo. Siya po ang mas marami talagang kumbaga, sa kanya pag sinabing nagmonopolyo, siya po ang bossing. Mga kababayan, lahat ng mga bagay, lahat ng mga produkto ay dadaan. Syempre, pag may daan na ganyan, meron po yan tax. 'Di ba? Meron tayo diyan na may malaking pakinabang sa atin 'yan. At hindi lang 'yon. Sinasabi po dito kanina nung may mga nakita din ako, yung sinabi nga ni Infinite Stream DP, meron na talagang silang oil exploration dito, mga kababayan. At talagang mayaman po. Hindi ko pa lang hindi ko pa lang nako-confirm, pero base dito sa sinasabi ni Infinite Streams TV, mga kababayan, kaya ayaw po nilang iwanan yung West Philippines na yan at talagang nakikipaglaban sila ng pukpukan dahil mayroon po silang nakikitang bagay dyan nakapakipakinabang po sa kanilang bansa. Malaking pakinabang din pagdating sa